Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong umaga ng Puraydoy mga lodi. So ayan grabe at update tayo ngayon. Bumagsak ang market mga lodi, naumpog sa sahig. Sino mga sino mga nadali? Mga idol, delayed ata yung epekto ng FOMC no? Delayed mga lods. Grabe yung sunog ngayon mga lods. Napakadaming na liquidate. Mga whales, mga known whales. Pag mga kilalang whales na, yung mga nagcha-champion ng mga nakaraan. Ngayon, ubos. Talo sila. Mga idol, hindi lang sa crypto, pati sa stock, bagsak po ngayon. Araw na ito, madaling araw, gravities. Mga lods, no? So, bago ang lahat, bago tayo mag-update, alam nyo na mga lodi, palike ng ating video. Kung gusto nyo na mga ganitong content, mag-subscribe na kayo sa channel natin. Like nyo yung video mga idol. Napaka-importante niyang like na yan mga lods, no? Malaking tulong na yan sa ating channel. So sana i-like niyo yung video natin, lalo na kung lagi kayo nanonood, di ba? Okay, let's go mga lodi, no? So eto na nga, ito pa. Naka-position tayo ngayon mga lods Kanina naka-position tayo sa 1.79. No, naglong tayo diyan, ang margin natin diyan 75 USD o mga 77 yan kanina. 77 USD. So far ongoing tayo ng 12. Pero yung position natin kagabi, kahapon talo yun mga lods. So, dalawang beses ata tinamaan yung stop loss ko kagabi. Mga idol, nagdagdag na lang ako ngayon So, pero dalawang beses tinamaan, mga $30 din yun mga idol. Tas natulog na ako. Pagkagising natin mga lodi, actually pagkagising ko, wala na yung position ko. Ganun yung nangyari. So, nagulat ako, sabi ko, biglang bumagsak Ang tindi nun Anong oras to? Kasi maaga ako natulog mga idol Sabi ko nga sa inyo, matanda na ako Maaga na tayo natutulog ngayon. So dito mga nasa alas 11. Mag-aalas 12 na to mga idol. Natulog na ako niyan. Bumagsak siya. And then bumalik siya ng 1.8 and then nag-drop ulit kaninang umaga ng madaling araw, alas 3 ng madaling araw. Tapos nagising tayo mga mas ba ako nagising? Basta nag-position ako, nakahiga pa ako mga lods Kaya nandiyan tayo ngayon, no? Tapos ngayon, ayan, pagkagising ko, sabi ko, akala ko liquidated na ulit Buti na lang medyo umahon mga lodi, no? Umahon siya ng konti. At may stop loss naman tayo dito banda sa 1.77, no? Once sa tamaan na yan, abang ulit tayo ng position. Ganun lang naman yun tayo mga lods So, talo kung talo, di ba? Ganun lang yan mga idol pero kung re-rebound na yan, kasama ka na. Ganun lang mga idol, no? Ano ka niyan, kapag nandito ka sa bumababa, hinahabol mo yung position mo, tinatamaan yung stop loss mo, pwede kang tawaging bobo. Dahil ang dahil mo nang tinamang stop loss. Pero kapag nakaposition ka dito, tas umangat yan, kasama ka na sa pagangat, anong tawag na sa'yo? Genius! Ang galing mo, genius! Pero hindi nila alam, ang dami mo ng dinaan ng stop loss mga idol. So, ayun lang tayo diyan. Waiting lang tayo sa maging reaction sa market natin. Pero so far, grabe ang na-liquidate mga idol, no? 1 billion. Grabe naman yung dollars has been liquidated from the crypto markets in the last 24 hours. Over 90% of those liquidations were longs. Time to reverse it. So ano na ba? Pabalik na ba tayo? Mga idol, nakuha na ba ni market maker? Inunan niya ata yung sa ilalim Natandaan niyo yung nakaraan? Yung tinignan yung liquidation? Both long and short is napakalaki. So kinuha niya na yung nasa ilalim. Parang ganito mga idol. So, nung nandito tayo mga lodi sa part na to, nasa ang laki ng liquidation sa baba, ang laki ng liquidation sa taas. So sabi nga natin nun, kahit ano dyan yung piliin niya, papaldo si market maker. So ang nangyari, kinuha niya yung nasa baba, ubos mga idol. Kita niyo yung kapal niya, no? Ngayon, eto naman yung kukunin niya dyan sa taas mga lodi. So kung angat na yan at kunin niya yan, kung kasama man tayo, sana nga kasama tayo, no?
Pero kung hindi, ibaba niya pa ng sobra dahil masyado siyang greedy at tsupol yung market maker. Bago siya umangat at kunin to, yun na nga, yari tayo dyan mga idol, no? So kaya nga inahabol natin yan yung baba, mga lods, no? Sana nga ay hanggang dito na lang, no? Parang ito na yung pinaka medyo malalim, no? Ngayong imagine mga lodi, katapusan ng January ngayon. Pwede bang ang February natin is mag-start na, doon na tayo maging recovery month natin? Pwede, di ba? So ang mangyayari, kung nakaposisyon ka ng January, ang ganda, di ba? Kasi ang February natin ang recovery month. Kung sakaling ganun lang, no? Ayun yung hino-hope lang natin. Hino-hope natin, hindi natin pinipili pa. So ayan. Dito kinuha niya na, and the next is dito na, mga lods, no? Yung kapal na yan, ako magkano? 1 billion din ba yan? Kasi 1 billion dito, 1 billion din dito. Grabe. Grabe naman si market maker, mga lodi, masyadong greedy. Ayan eto tignan niyo to. Hindi lang ito yung mga whales na tinamaan din, mga idol, no? Market declines push 1011 insider whale address to 81.5 floating loss, no, with $53 million loss in the past 2 hours. 2 hours lang mga idol. $53 million. No? Grabe. Update niya rito. The 81.5 million floating loss for the 1011 insider whales is indicative of the market's continue the leveraging phase. A trend exacerbated by macroeconomic factors rather than the isolated crypto-specific FUD or peer uncertainty and doubt. This capital erosion among large holders frequently precedes broader market resets, aligning with historical patterns where concentrated liquidity becomes the primary pressure point. The velocity of the loss over the 2 hours underscore heightened volatility and interconnectedness of large positions within the current ecosystem. So tignan natin dito pa, isa pa to. The gold long, ito naman yung mga sa gold din. Kasi kung papansinin nyo mga idol, yung gold nag-drop din tas bumalik. The gold long whale, ito yung kanyang address, was just liquidated for 2,700 gold or 13 million pala, 0.83, no? Amid the market crash, no? So hindi lang sa crypto, pati sa gold, no? Talagang maraming na liquidate ngayon, mga idol, no? So kung titignan tanungin natin, no? Si Grok, ano bang dahilan, no? Ano ang dahilan ng pagbagsak ng crypto ngayon? Ayan tanungin natin siya para malaman natin kung ano naging reason, mga idol, no? Ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng crypto market ngayong January 30, 2026 ay pinagsamang epekto ng ilang malalaking faktor na nag-trigger ng malakas ng risk off sentiment sa buong financial markets. Narito ang pinakamadalas na nabanggit na mga dahilan base sa pinakabagong market reports at real-time discussions. Hawkish Federal Reserve stance, no? So ayun nga. Pero para sa akin parang di naman hawkish 'yun kasi parang nagsabi chill lang Siguro ine-expect lang talaga ng market na maganda yung sasabihin, no? Wala sila masyadong narinig na good news. Parang sinabi lang, hindi, babase na lang tayo sa mga susunod na update. So parang naging hawkish 'yun, mga idol, no? Pinanatili ng Fed ang interest rates ng 3.5 to 3.75 nung nakaraang meeting at sinabi ni Jerome Powell na walang mabilis na rate cut. Mas mataas na treasury yields, 10-year up, mas makaunting gana sa risky asset tulad ng crypto at stocks. Naging mas mahal ang pera kaya umiiwas ang investor sa high-risk bets. Geopolitical tension, ito naman yung kila Trump, no? Yung sa mga bansa-bansa. Tumaas ang takot sa posibleng military conflict sa Middle East. Nagpadala ng warships. Iran naghahanda ng drills sa Strait of Hormuz. So nagre-ready na kasi sila doon, mga load, sa bakbakan. So syempre pag nagbakbakan yun,
I don't know kung sa una is negative yung epekto nun, pero sa tingin ko once na matalo yung regime ni Anatola ay Ali Khamenei, magiging goods na yung magiging goods na yung Iran. Dahil dito pumupunta ang pera sa safe haven assets tulad ng gold at silver, bagamat may ilang oras din silang naapektuhan kasi bumagsak din yung gold. Nagiging trigger ito ng biglang selling sa lahat ng risk on asset kasama ang crypto. Malaking liquidation cascade. Mahigit 650 million hanggang 1 billion na long positions ang na-liquidate sa loob lamang ng ilang oras hanggang 24 hours. Mostly long, over leverage bullish bets. No? Kumbaga yung mga nakalong na naka times 50, naka 100, gravities daw yun mga lodi. Bitcoin bumagsak sa ilalim ng 85,000, nag-trigger ng chain reaction ng forced selling. Classic leverage flush. Kapag bumaba ang presyo, napipilitang magbenta ang mga may utang o margin position. No? Ito na. Broader market sell-off kasabay ng bumagsak ang US stock, lalo na ng tech stock tulad ng Microsoft, Nasdaq at ilang indices, paano pumasa dyan? Crypto-related stocks, Coinbase, etc. din bagsak din mga idol. No? ETF outflows, spot Bitcoin ETF, no? Walang bagong malaking pera na pumapasok, puro outflow lang. So puro ayun yung daw yung dahilan, no? Kumbaga pinagsama-samang negative news ang dahilan kung ba't nag-drop. Sa madaling salita, hindi lang crypto specific ang issue, global risk of mode. Ito dahil sa macro, geopolitical, sobrang leverage sa market, current status approx ngayon, umaga, PST, Bitcoin 84,000 to 85,000 zone down, negative 5% sa araw na to. XRP ata, negative 8, umabot ng negative 9 kabuang market cap down, maraming altcoins mas malala pa. O ayan, mas malala nga Kadalasan, pagtapos ng ganitong malalaking flash ng longs, may short-term bounce o stabilization, less selling pressure na. Pero ang tunay na recovery depende pa rin sa macro cues, Fed, geopolitics, ETF flows. Kung long-term believer ka, marami ang tingin nito na bilang healthy correction lang sa gitna ng mas malaking uptrend cycle. Pero kung may leverage ka, ingat talaga sa volatility ngayon. Anong position mo ngayon? Hold, deep buyer o waiting? Ano tayo? Kasama tayo sa hold, deep buyer at trading. Hindi waiting no? At trading mga idol, no? So nandun tayo ngayon. So ayun daw, pero naniniwala ba kayo doon, no? Na ayun yung dahilan kung ba't nag-drop yung market o merong nag-manipulate, no? So merong nag-sabwatan kung ba't bumagsak yan, no? Ayun yung sinasabi nila. Meron naman nagsabi, ang kukulit nyo kasi, bear market na kasi, tuloy-tuloy niyan pababa. O, pero ganun yung sinasabi nila mga idol Pero ayun yung sinabi ni Grok, no? May chance na totoo yun, mga idol, sa tingin nyo, totoo ba yun, mga lodi? O, di ba? So, alam nyo, ang kinakasama ko lang ng loob lagi dito sa market, laging madaling araw kumikilos. No? Kasi kung kung buhay tayo nito, kumbaga hindi tayo tulog, mga idol, tayo sabayan natin to mga lodi. Ayan, 50%, gagana yung 50% natin dyan, ayan, lumampas ng 50%, kung naka-short tayo kagabi, tapos, guhi tayo, lock profit tayo sa 50%, pak, short ulit. Di ba? Grabe, kaya lang, yun tulog naghihilik tayo ng mga oras na to mga idol kaya nakakainis lang kaya dapat pag trading ka, trader ka, kailangan na medyo lagi kang puyat kaya negative na ako dun. So pag gabi na, natutulog na tayo, kumbaga, it's either maglalagay ako ng stop loss, kinabukasan ko na sisilipin. So ito, ayun na, bumalik na sa position ko mga idol. Kanina dito, positive na tayo ng mga 29 USD. So ngayon, balik na tayo dito. Pwede pa tayong talunin ng 23 USD if ever. 'Di ba? Ayun yung mga sa trading, hindi ibig sabihin na nagte-trade ka kumikita ka na. Minsan screenshot lang yung panalo mo tas yung profit na naging lesson learned pa, 'di ba? May mga ganun 'yan mga idol 'di ba? So ito, dahil ayun na nga sobrang tindi ngayon kaya bumagsak. Pero mga idol, isa pa, ito pa mga lodi, sabi dito ni Peter Schiff, the dollar will collapse and gold will take its place.
We are heading toward an economic crisis that will make the 2028 financial crisis look like a simple family picnic. So parang ang sinasabi dito ni Peter Schiff, mga idol, kung alam niyo yung crisis nung 2008, no, yung recession nun, no, yung talagang oras ng depression nun mga lodi, 2008, ang mura ng mga ano dun, ang mura ng mga lupa, kumbaga bumagsak kasi lahat dun Alam niyo yung palabas ni na Big Short? Ayun yun, mga lodi, nahulaan niya, nag-short siya, kaya Big Short yung tawag doon kasi bumagsak yun ng 2028, siya lang yung nag-short. Hindi, siguro marami nag-short, pero siya yung pinaka pumaldo nun Kaya naging siya, naging sikat siya, di ba? So sabi ngayon dito mga idol, yung 2008 na nangyaring panic o yung recession, parang wala lang. Maliit na bagay lang sa mangyayaring pagbagsak daw ngayon. Ibig sabihin, ang inaasahan nila is babagsak ngayon ng malupit, mga idol, no? So, ang tanong, kailan yan? Anong araw yan? Anong buwan yan? Ngayon na ba yan? Next year ba yan? No? Paparating pa lang daw, mga idol, no? So, ayun yung sinasabi dito. Pero mga lods, grabe naman, puro naman tayo negative Bumagsak na nga, tapos negative pa yung mga news. Ito yung isang pwede nating maging isa sa mga positive news natin. Alam niyo yung lockdown, mga idol? So, pwedeng mapigilan yung lockdown. No, sabi dito, government shutdown may have an off-ramp. Senate Republicans came out of a closed-door meeting sounding optimistic. The idea on the table, pass 5 of the 6 funding bills now, then use a short-term DHS patch to keep the government open while talks continue. Nothing lacks in yet, but this is the first real sign a shutdown might be avoided. No? So, pwede raw depende sa pag-uusap nila, mga idol. Alam nyo kasi yung mga Democrats, dito kasi parang meron silang batas na popondohan yung ICE. Alam niyo yung ICE? Yung, ayun ngayon yung parang inis na inis ngayon dun yung mga tao sa USA, mga lodi. Kasi nga maraming tutol dun. But maski yung mga celebrities, pinariringganan nila na huwag pangit yung ICE niyan. So, ang nangyari, kaya parang isang reason para i-shutdown yun kasi pupondohan yung ICE. Bibigyan na siya ng pondo, no, babudgetan. So ayaw yun ng Democrat. So kaya gusto nilang i-shutdown. Pero sabi ngayon kung hindi raw muna parang nabasa ko na pagkakaintindi ko, hindi mo na popondohan. Bibigyan lang ng konting pera para lang gumana, no? Para gumana lang yung yung office na yon. Yung sangay na yon, bibigyan lang ng konting pondo. Hindi pa siya mismo yung kasama siya sa budget. Kumbaga bibigyan lang siya at mag-uusap-usap muna. So ibig sabihin, pwedeng hindi daw matuloy ngayon yung shutdown. Hindi pa sure na hindi matutuloy. Kumbaga meron lang chance. So yung chance na yon, medyo good news na yon, mga idol, kasi 'di ba? Imagine isa sa mga pwede pang maging reason para mag-drop tayo yung shutdown. So ngayon, kung meron man chance na hindi matutuloy yung shutdown, sana nga mangyari yon, mga idol, no? So, di ba? Okay. So, punta naman tayo dito. Ito, isa rin to sa mga good news natin, no? Senate Agriculture Committee Advanced Crypto Market Structure Bill. So, nag-advance na yung batas natin, mga idol, no? Isipin nyo, dikit na dikit yung boto. 12-11, grabe. Sino yung buzzer beater na bumoto dyan? In a tight 12-11 party line vote, the Senate Agriculture Committee pushed forward landmark crypto legislation that expands CFTC oversight of digital commodities like Bitcoin and other tokens. While democratic amends on ethic rules and other tweaks didn't pass, the core measure cleared the committee in under an hour of debate. So alam niyo, mga lodi, yung sa 12 na to, walang Democrat dyan. Puro Republican. So walang bumoto na Democrat. So, pero panalo pa rin. Di ba? Next up, full Senate na. Sa Senate na pupunta, mga idol, no? If this keeps moving, we could see the clearest rules yet for digital asset, potentially ending Wild West vibes and unlocking more institutional adoption, no? Kasi para tayo nasa Wild West pag wala tayong rules, no? Wala tayong regulation. So yung crypto market natin parang wild west yan, wala tayong sinusunod na batas. So potentially ending Wild
Wild West vibes, no? So kailangan meron tayong rules. At sabi nga dito ni Scott Bessent, ay ni David Sachs pala, mga idol. Sabi niya, ah David Sachs claims that the United States is one step closer to becoming the world capital of cryptocurrency. Sana nga mga idol, no, may pasa na yung batas na yan. Isa yun sa mga hinihintay natin. 'Di ba mga lodi? No, ayan Tapos eto, dahil nga dun sa mga nangyari na botohan yan at nagtagumpay sila, papunta na sila sa Senate, napapose si Brad Garlinghouse. Dito muna, basahin muna natin to. This is a critical step toward creating clear rules for digital asset markets. Advancing this bill brings us closer to the US regulatory framework that protects consumers while allowing American innovation and business to thrive. There's still more work ahead, but I'm proud to lead these important efforts and hopeful this will build momentum in the Senate to advance this legislation, mga idol, no? So talagang gusto na nilang i-advance 'yan. Napapost ngayon, no, napa-shoutout si Brad Garlinghouse, nagpasalamat siya diyan, no, sa mga bumoto, 'yan. And as I've said, sabi niya, as I've said before, clarity is better than chaos. The legislative process can be messy and complex, di ba? Pwedeng maging magulo muna yan at maging komplikado, but it is 100% necessary to have clarity for this and future generations of crypto entrepreneurs, builders, and users as this technology becomes increasingly ingrained in our global financial infrastructure. So, paski sila, mga idol, hinihintay na rin talaga yung batas na yan. At alam naman natin na once na maipasa yan, yung adoption, talagang babaha, mga idol, kasi meron ng rules. Alam na nila kung saan sila pupunta. Alam na nila kung ano yung gagawin nila dahil meron ng susunding batas. Hindi yung kanya-kanya lang. 'Di ba? So, ayun yung gusto mangyari ng Ripple, ni Brad Garlinghouse, dahil alam nila malaki yung chance na pag mayroong rules na, ang makikinabang is Ripple and XRP, 'di ba? Yung kanilang XRP ledger. Dahil alam nila na talagang matindi yun, mga idol. Kaya gusto nang ipasa nila Brad Garlinghouse yan, mga lods, no? Yan, nako, nakaka-excite to, mga idol, no? Sana huwag kayo mawala ng loob dahil bumabagsak yung market, which is natural lang naman yan. Mga lodi, sabi nga, kung long time holder ka, mga idol, ito yung isa to sa mga binibigyan ka ng chance para magdagdag pa sa portfolio mo, o kung ano man na gusto mo. Pero kung talagang trader ka, leverage trader ka, iyak-iyak talaga magkaganyan. Kaya nga dapat hiwalay yung invest mo sa pang-trade mo. Kung wala ka ng pang-trade, okay lang yun. Ganun talaga. Waiting lang tayo. Waiting in vain. Ganun lang talaga, mga idol, no? So, ito naman. Nako, si Trump, si Baron, no? Kumbaga, anong tingin nyo kay Baron, mga idol, no? Ito, mukhang si Batman to sa akin, eh. Alam niyo yun, yung, yung mga yung baga aura ni Batman. 'Di ba? Yung simple lang pero parang aral na aral siya, kumbaga, no? Sabi nga dito ni First Lady Lisa Marcos, hindi, ni Lady Melania, First Lady Melania Trump, reveals Baron has gone through a transformation and it's now highly involved. No, kumbaga talagang involved na siya sa politika, mga idol, no? Alam niya na 'yan. Kumbaga nasa utak niya na dito na ako papunta. Ako na ang susunod na magiging presidente ng US. Sabi niya gano'n. I am very proud of him. Sabi niya, he understands now. He's involved. He knows what's going on in the world. He talks with his dad. He talks with me. He was very involved in the campaign, no? Siyempre, kung ikaw ba naman anak ka ni Trump, 'di ba? Tapos nakita mo na ilang beses may nagtangka sa buhay ng daddy mo. 'Di ba? Tapos alam mo kung gaano kakapangyarihan yung daddy mo. Kasi sa totoo lang, mga idol, sa mundo ngayon, for me, si Trump yung pinaka-powerful na tao ngayon. 'Di ba? Kung hindi natin iisipin yung mga secret people, kasi may mga nagsabi na meron talaga mga leader ng mundo na hindi naman nagpapakilala. Pero kung kasi parang hindi mo alam kung kwento-kwento lang yun, no? Totoo eh. Pero kung sa realidad ka titingin, ang pinakamakapangyarihang tao ngayon sa mundo is si Trump dahil siya ang leader ng pinakamakapangyarihang bansa. Ganun yun. At anak siya nun. Anak siya ng pinakamakapangyarihang tao, 'di ba? So dapat yung utak niya ready sa mga mangyayari. Alam niya na yung mga kung paano, basta
Sabi nga dito, involved na siya. He understand niya na nga, sabi. He gave him all of his ideas, no? Pag kinakausap niya yung papa niya. Who he needs to talk to, sabi niya gano'n. All of these YouTubers and, podcast. So, he was really a smart mind behind it. Kasi alam nyo, yung mga guesting ni Trump, yung mga para makakuha ng parang boto si Trump o makuha ni Trump yung loob ng mga tao. Yung ibang idea nun kay Baron. Sinasabi niya na, Dad, magpa-interview ka dito. Ayan, Dad, magano ka dito para makuha mo yung ganito ganyan. Si Baron daw yung nasa likod nung kung ba't ginawa ni Trump yun, no? Baron is awesome, sabi. He will be a force to be reckoned with. O, ayan. So, ako, naniniwala ako na si Baron, susunod na to, mga idol, no? Tandaan niyo yung mukha niyang guwapings na yan. Mga idol, no? Isa yan sa magiging leader ng mundo in the future, mga lodi, no? Si Bruce Wayne. Si Bruce Wayne yun. Si Baron, no? Si Baron Trump na yung magiging leader. Kung magkakaroon man ng mga superhero ngayon sa future, si Baron yung dyan, parang si Nick Fury. Gopings no? Tangkad pa, no? Grabe, no? Ano ba height ni Baron Trump? Diyan nga natin. Baron Trump height. Ayun, meron na. Ano yun? 2.06 meter, May. Ano yung sabihin nun? Ha? 7 inches. Ay, 7 feet pala. 7 inches sila yun. Sorry. Baron Trump is reported to be very tall, with sources citing his height as around 6 to 7 feet. 6 feet 7 inches pala. And potentially even taller, or 6'9". Grabe, 7-footer. Ang tindi mo, boy. Ang laki ng paa mo. Ang laki ng paa niya ni Baron. No? Grabe naman yan. O, ito mga lods, ano lang to, malupit na news to, boy. Nag-glitch yung sa balita kasi to, mga lodi, sa CNBC Crypto World. Ang presyo ng Bitcoin dito 89,000, no? Which is tama yan. Ethereum naging yung XRP ang nakakalagay na presyo dito is $126, mga idol, no? Which is tinanong natin, legit ba yan? Legit, mga idol, no? OMG, it's real. Talagang nabalita nila na nag-leak, siguro nag-glitch pala, nag-glitch, no, na ang presyo ng XRP is $126, mga idol. Yeah, sabi niya. Ayan, no? So, legit siya, mga lodi. Pero nag-glitch lang siguro yan. No? Eto na. Ito mga lodi. Shoutout kay Idol sa nag-tag sa akin ito. Ganito na yung natin ngayon, yung new technology. 'Di ba? Imagine siya kinakausap niyo yung nasa monitor, tapos pwede silang maglaro. Tingnan mo yung gagawin nila, mga idol. Parang may imaginary na bola silang ayan yung bola, ayan may bola tayo. Pak. Kinuha niya. Binalik niya. Ayan, naglalaro sila ng imaginary ball, mga idol. Pero ang laking monitor. Ayan, pak, pinasa niya. Wow. Di ba? Kilala to ayan. Ayan. Sa'yo naman, pak. Ganun kalupit. Ang caption nga dito, mga lodi, I think technology might be moving too fast. Ayan too furious, too fast, too furious. Speaking of technology, mga idol. Alam nyo ba yung pinaplano ni Trump sa US, yung Golden Dome? Ganito yung ini-imagine dyan, mga lodi. US launches Golden Dome, a space shield to stop super fast missile. Golden Dome is America's new defense plan, a network of satellite and smart tech in space that spots incoming hypersonic or ballistic missiles super early, then guides interceptors to knock them out before they hit. It's like the Iron Dome on steroids, but orbiting Earth, using AI to think and react in seconds, mga lodi. So ganito, parang shield, mga lodi, no? Yung ang lupit niyan, mga idol, pagka ganyan. Alam niyo ba yung Iron Dome ng Israel?
mga lods. Ayun yung parang papunta pa lang yung missile, sinasalubong na. Alam niyo kung paano natalo nalugi yung Israel doon, mga lodi, sa Iron Dome. Kasi ang presyo ng Iron Dome, mga lodi, yung mga sumasalubong doon o yung mga nang i-intercept doon sa mga missile na paparating is mahal. Halimbawa, yung interceptor nila ng mga missile nagkakahalaga ng mga $100 million isa. No, $100 million isa, mga interceptor. Ngayon, yung binabato sa kanila na missile, mga nasa 20 million lang isa. So kung papaulanan sila ng limang missile na tigda 20 million, which is 100 million lang yon, pero ang sasalo nila is 100 million isa. O magkano na yun? 1 billion ang mangyayari. So 1 million equals 1 billion sasalo. Hindi ka nga naman tatamaan, pero mas malaki yung budget na kailangan mo. Paano kung maraming ipaulan sa'yo, di ba? Ubus ang budget, mga idol, ganun. So etong Golden Dome, isa daw to sa mga parang mas makakatipid, parang ganun na, yung Golden Dome na to, mga idol, kasi gagamit sila ng AI, no? Ewan ko kung gumagamit sila ng AI sa Iron Dome, no? Iba kasi itong Golden Dome, ewan ko. So antindi ng technology rito, di ba? Para kayong may shield, no? So ayan, ang lupit ng mga technology natin. At ito pa ang isa, mga idol, no? Ang dami na palang merong Neuralink, mga lods, no? Imagine, ito sila, yung mga talagang mga bedridden nga. Sabi dito, we have now 21 participants enrolled in trials worldwide. Check out how neural knots are driving BCI technology forward. So, ayan mga lods, yun, nakita niyo yan. Kumbaga, bedridden na siya. Ang gumagana lang yung ulo niya. Ayan, nakita niyo, naglalaro siya ng video game, which is utak lang yung ginagamit. Ganun din siya. Ay, naglalaro sila ng lahat, oh. Naglalaro sila ng video games, nagchi-chess sila, pero yung utak lang yung nagko-control. Wala silang kamay. Kumbaga, nagta-type sila ng something, isip lang. 'Di ba? Ganun na. Kumbaga, marami na, 21 na sila. Kaya sabi dito ni Elon Musk, mga idol, congrats to the Neuralink team for helping many people who have used their body with our telepathy implant that enables computer use simply by thinking. Oh, ang lupit nun, mga idol. Imagine yung mga taong matutulungan ng ganito. 'Di ba, yung kunyari paralyzed na yung buong katawan, utak na lang yung gumagana. Hindi sila mawawalan ng pag-asa kasi meron pa silang mga gagawin. At ang galing nun kasi hindi sila nahuhuli sa technology, 'di ba? Utak yung gumagana nila, yung nagpapagana nila. Kasi yung Neuralink, mga idol, yung parang telepathy implant nga yan. Pero much more siya sa technology. Hindi siya yung nakapagpagalaw ka ng baso, hindi ganoon. Sa computer siya. So hindi ka mahuli sa technology, 'di ba? May enjoy mo pa rin yung buhay mo kahit na paralyzed yung buong katawan mo, 'di ba? Yung tulad niya, naglalaro sila, team battle sila, oh. Oh, 'di ba? 5 sila naglalaro. The next generation Neuralink cybernetic augment with 3x capability will be ready later this year. So mas malupit pa 'yon, mga idol, times 3 pa ng husay yung lalabas ngayon next year. Pending regulatory approval, we are also ready to do our first blind sight augment that will enable those who are even completely lost of vision to see in low resolution at first, leading to high resolution over time. Ito yung gusto kong ibalita sa inyo ng last. Yung sinabi dito ni Elon Musk, no? Narinig nyo ba? Na-realize nyo ba yung binasa ko? Ang sinabi niya rito, mga idol, we are also ready to do our first blind sight augment that will enable those who have even completely lost of vision. Ibig sabihin, bulag. Kaya nilang makakita ulit using technology. Ito yan, mga idol. Sabi dito, mga lodi, the tycoon Elon Musk presented advance in blind sight Neuralink's new chip that seeks to restore vision even to people who are completely blind. And stated that the project is already awaiting regulatory approval. So, andyan na, aaprubahan na lang, mga idol, no? The first implant in humans could be performed in Abu Dhabi following an agreement with the United Arab Emirates. So, grabe, no? Isipin mo, bulag, mga idol, tapos makakita. May implant lang. Gaano kalupit yun, mga idol? May imagine mo ba yun ng mga 20 years ago?
na yung bulag makakita ulit. Parang si Jesus Christ na naman. Parang, makakita ka na ulit. No? Let there be lights. Grabe to si Elon Musk, mga Lodi. Nakita niyo yung mga ginagawa niyang tulong sa mundo, mga idol. 'Di ba? Sa Neuralink, tapos yung sa mga yun, sa mga bulag, ang susunod, alam nyo sana ang susunod na maimbento ngayon is yung prevention na magkasakit ka na, no? Kumbaga, may implant sa'yo na kukontra na agad sa mga sakit, mga idol, no? Para hindi na tayo tumanda. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Every 10 years na madadagdag sa buhay nyo is napakaganda nun. Kasi, habang tumatagal, merong mga bagay na natutuklasan, no, na pwedeng magpahaba ng buhay ng tao, 'di ba? Parang nakakalungkot 'yun, no, na natuklasan yung hindi ka natatanda o yung tatagal yung buhay mo kaya lang namatay ka sa sakit. So, kumbaga, namatay ka sa dahil pinabayaan mo yung sarili mo, ganun. Imbis na ma-experience mo yung technology na parang tatagal pa yung buhay mo, hindi na kasi pinabayaan mo na yung sarili mo. Kumbaga, ikaw na mismo dumurog sa katawan mo, parang ganun, mga idol. So, kailangan maging healthy muna tayo hanggat matuklasan ni Elon Musk yung elixir. Alam niyo elixir? Sa Hell's Paradise, yung elixir, ayun yung parang fountain of youth yun, hindi ka natatanda, mga idol, no? So, ayun yung news natin ngayon. Grabe, ang bigat, mga idol, ang tindi. Boom! Patay tayo dyan. Ang galing nun, ito. Habol tayo. Grabe to, Grabe to, mga idol. Nagkagulatan, ayan, 1.74. 1.74 tayo, mga Lodi. Ayun yung position natin. Grabe. Ano nangyari sa BTC? Check natin. Alam niyo ba, meron mga nagko-content kanina na dapat grabe 81, no? Oh my goodness. Oh, nauntog siya. Umabot siya ng 80, nauntog siya sa 80, mga Lodi. Ayan, lupit nito, mga idol, Alam niyo, alam niyo pag ito inabot pa to, ako naniniwala ako na ito na yung pinaka bottom, mga Lodi, no? Itong mangyayari ngayong January. February natin is recovery month. For me, naniniwala lang ako doon. So, kailangan, pipilitin ko magkaroon ako ng position, mga idol, no? So, ngayon, meron tayong margin na $50, mga Lods. Sa akin, naubos na yung sa bagay, 69 lang kasi yun, di ba? 69 lang dollars yung una natin, tapos umabot ng 150, tapos ngayon balik tayong 50, taragis yan. Panalo na, nag-experience pa. Ayan, so titignan natin to, mga Lodi. Grabe yun, inabutan pa natin sa video natin, mga idol, no? Yung pagpitik na to, hindi pa rin tumitigil si market maker na naabutin yung ito. Ayan, meron pa daw dito, meron pang pwede pa siyang simutin dito sa baba, Sabi niya gano'n, bababain ko pa kayo. Bumaba na ako dito lahat, tas di ko pa kayo sisimutin. Sisimutin ko na kayo, sabi. Ayan. Taragis siya, nahuli tayo ng dun, Ang ganda sana kung dito tayo nakaposition, Nahuli tayo ng tingin, mga idol. Pero okay lang yan. Bali, ito na yung magiging natin dyan. Stop loss, no? Siguro, kasi wala na yan, Kung meron mga mapupuntahan dyan, dito na tayo. Ayan na yan, mga Lodi. May matitira sa atin dyan, siguro mga 10 o mga 4 USD. Ganun, 5. Which is okay lang yan, mga Lodi, no? Ayan, grabe, Ayan, pinakita pa sa inyo. Watch this. Sabi nga, tapos ka na ba, Jeblo? Watch this. Sama mo to. Sinama, mga idol, ayan, kita nyo na. Ayan yung news natin ngayon. Taragis naman si market maker, Kita-kits tayo mamayang gabi. Update natin kung aabutin pa ba to, tuloy-tuloy ba to, hanggang saan ba to. Baka mamaya hanggang sahig na to bumagsak, mga idol. Mag-ingat kayo, So sa mga long-term holder dyan, okay lang sa inyo to. Pwede pa kayo magbodega kung gusto nyo. Sa mga trader na tulad namin, medyo masakit nga to, mga idol. Pero syempre, ito yung risk na kailangan nating
ma-experience kung talagang trader ka, 'di ba? So ganoon talaga 'yan, nangyayari 'yan. Hindi naman laging ganito eh, 'di ba? Hindi naman tayo laging hindi naman natin laging nakikita yung ganito. O ayan, minsan lang 'yan. Usually ang haba lagi ng ano natin, ng paghihintay. So yung mga ganitong chances, samantalahin na natin mga idol, no, na kailangan meron tayo. So ayan So ayun yung news natin. Kanina pa ako nagpapaalam Kita-kits at least nakita nyo tong pagbagsak na yan. Kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up?